another video, another share guys, another POV. So by the way, I'm wearing Wow Life Key Sleep and Chic Tint Just Juicy Red Pink. So that's how it is. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, ating na vlog Kalinga Prab, Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, ay may dumaan sa aking newsfeed na video ni Boy Tapang from 2019 and this year 2024. Aware naman tayo or maybe kilala naman siguro ninyo si Boy Tapang, 'di ba? Isa to sa mga masasabi ko na successful vlogger ng taon dahil talaga namang grabe din tong pinagdaanan nitong tao na to pero hindi sumuko. Kaya na ano ko lang na naipagkukunik ko lang silang dalawa ni Dudong kasi feeling ko may pagkakapareho sila pagdating sa pangarap nila sa buhay. Although iba-iba or magkakaiba sila ng videos na ginawa. Actually may pagkaparehas din kasi si Boy Tapang somehow ay may mga charity vlogs din siya, 'di ba? Although hindi siya nagfo-focus doon kasi marami siyang mga ginagawang upload videos which is good, 'di ba? As a content creator is kailangan magiging creative para tuloy-tuloy ang success sa Sukmed. Although may pagkakantaon din siya na bumaba, tumaas, it's normal anyways. So, ano bang mga bagay na sa tingin ko is magkakapareha sila? Siyempre, unang-una dyan yung gold digger sila. I can assure you guys na itong dalawa na to talagang dahil sa malaking pangarap nila para sa sarili nila, para sa pamilya, para sa mga magulang, para sa mga kapatid. Itong dalawa na to ay talagang sobrang nagsisikap, 'di ba? Sobrang madiskarte para andyan sila sa buhay na meron sila ngayon. O, di ba? Si Boy Tapang, alam naman natin yan kung paano siya nagsimula at kung ano-anong mga videos na ginagawa niya para makilala, para maiangat yung sarili niya, para makilala natin siya, para ayun, para makatulong sa pamilya. Mainly naman kung bakit niya ginagawa ang lahat ng yun para makatulong sa pamilya, and by the help of God ay talagang ito ngayon siya ngayon. Sobrang nakakatuwa lang, 'di ba? Ang daming bashing ang pinagdaanan ni Boy Tapang, sobrang pangdadaw ng mga tao sa kanya, sobrang panglalait, mention it, lahat ng mga panglalait, lahat ng mga pangit na pwedeng sabihin sa kanya ay siguro nasabi na pero hindi siya nagpapatinag. Kaya naman ngayong 2024 talaga namang makita mo talaga na grabe yung nagiging bunga ng kanyang pagsisikap, grabe yung nagiging bunga ng kanyang hindi siya huminto dahil naniniwala siya sa sarili niya, naniniwala siya sa pangarap niya, at dahil gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang niya. At nangyari naman talaga na yon kasi kung makikita nyo, kung napapansin nyo, kung napapanood nyo si Boy Tapang, talaga namang sobrang ang ganda ng dream house niya para sa pamilya na. Although parang feeling ko parang tuloy-tuloy pa din yung construction pero ang ganda-ganda, ang laki-laki kasi, tuloy-tuloy kasi yung paggagawa ng dream house niya. Same with Dudong, 'di ba? Talaga namang siguro ganun talaga ang nature ng Sukmed. Talagang yung mga iba dyan is hindi talaga nila ma-appreciate yung mga ginagawa mo because maybe they don't understand why you're doing it kasi ang daming mga perfectionist sa Sukmed. Pero dahil sa pangarap, dahil sa tiwala sa sarili at pagmamahal sa pamilya, tuloy-tuloy ang ginagawa nila kahit maraming basher. Si Dudong, alam naman natin kung paano siya nagsimula sa vlogging. Sobrang grabe din yung mga pinagdadaanan niya. Talagang ayun, dahil sa tiwala at pagmamahal niya sa ginawa niya, sa mga taong nangangailangan, talagang binigyan siya ni Lord ng break. Or kumbaga yun na yun. I believe na it's all God's way, 'di ba? So kung ano si Ruel ngayon is dahil yon sa kanyang pinaghirapan din, 'di ba? May mga bashers,
at hindi sumusuko sila, 'di ba? Yun yung I believe na yun yung mga bagay-bagay na magkakaparehas talaga sila, na talaga namang sa murang edad kumbaga dumidiskarte left and right para mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang, makabawi sa mga magulang, para makaahon sa hirap. And very inspiring for me, si Boy Tapang at saka si Ruel of Malalag, kasi they're both, I believe, na family oriented talaga. Yung pagmamahal nila sa magulang nila is talagang yun yung nagdala sa, yun yung naging inspirasyon nila kung bakit talagang sobrang pagtitiis nila sa mga bashers. Pero sa mga bashers ni Boy Tapang talagang hindi basta-basta, kasi ang daming mga vloggers din na sobra-sobra din yung nagsalita sa kanya ng hindi maganda, sobrang pangda-down, sobrang panglalait. Pero si Boy Tapang, ano lang talaga siya, go with the flow, 'di ba? Magsalita kayo ng hindi maganda sa akin, kung ano-ano, may react nyo ako, whatsoever, ganyan, husgahan nyo ako, so be it. Pero the more na binabasya is the more naman din yung pinapakita na hindi siya yung ganyong tao. Kumbaga, the more na nilalayat siya ng tao, the more na sinasabihan na masama siyang tao. Pero makikita mo sa araw-araw kapag pagmamasdan or susundan mo yung mga videos niya, is mabuting tao siya para sa pamilya niya. Diba siya yung isang taong o nag-iisang tao sa pamilya nila na gumagawa ng paraan para maiahon at makaahon sa hirap. Si Muy Dodong talagang, alam mo yun, sobra din yung mga actually kay Dodong hindi pa masyadong sobrang daming bashers talaga, kasi kumbaga nauna naman si Boy Tapang siguro sa larangan ng Sukmed, or pare-parehas lang sila, iba-iba lang yung ano nila, nagiging platform, or nag-i-exist din naman si Boy Tapang sa YouTube. But then anyways, comment down below guys kung ano sa tingin nyo ang pagkakaparehas ng dalawang taong ito. Si Boy Tapang dati 2019 is nagbibintang daw siya ng tubig, ganito ganyan siguro. I believe na yung dedikasyon niya sa ginagawa niya, yung tiwala niya sa sarili niya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya, yung gustong-gusto niya, yung kagustuhan niyang maiahon yung pamilya niya sa hirap, kaya talagang sobrang nagsusumikap at hindi niya inalintana yung mga panghuhusga ng ibang tao na kisyo ganito, ganyan. And then, yun, makikita mo yung resulta na sobrang para sa akin nakaka-inspire, 'di ba? Para sa akin is talagang good or bad comments, tinatanggap lahat yun ni Boy Tapang. Same with Dodong na talaga namang ang daming manghuhusga, ang daming mga misinterpretation, na nami-misinterpret yung ginawa ni Ruel. Pero I believe naman na hindi dahil sa mga bashers, hindi dahil sa mga negatibong comment ay hihinto na siya. So tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang charity, tuloy-tuloy ang pagbablog. Ay ganyan talaga ang Sukmed. Minsan mababa, minsan mataas. Basta hindi ka lang titigil. Darating din yung time na tataas ulit. And actually, yes, tama naman yung sinabi ni Dodong kagabi na wala sa views yan. Nasa revenue yan, kasi talaga namang ang dami ding nagpapalipad sa kanya na sumusuporta, naniniwala sa kung anong kaya niyang gawin para sa pagtulong sa mga nangangailangan, para sa pagtulong sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. And isa siya sa mga, kumbaga, tawag nito, sugo, ay hindi sugo, yung tulay na para makatulong sa mga taong nangangailangan. And yes, ilang pamilya na ba ang napapabahaya niya dahil sa tiyaga at dedikasyon ni Ruel sa kanyang trabaho sa araw-araw. So guys, ano sa tingin nyo? Itong dalawa, anong mas nakakabilib sa kanila? Saan kayo mas bumilib sa kanila? Anong traits, or ano ba, anong parte ng pagkatao nila na sobrang bumilib kayo? And dahil dyan,
through thick and thin ay sinusuportahan nyo at di bali ng kung ano sinasabi ng ibang tao. Embrace positivity, avoid. So, ayan na nga guys, I believe na itong dalawang ito dito sa Sukmit is nakaka-believe yung fighting spirit nila, di ba? Yung pagpupursigi at naniniwala sila sa mga sarili nila, nagtitiwala sila sa mga ginagawa nilang diskarte, and yun, in God's perfect time, andyan sila sa kung anong meron sila ngayon, 'di ba? Dahil sa sobrang ano din naman nila, sa sobrang pinaghirapan naman nila 'yan at pinush nila ng bonggang-bongga. Masasabi ko din na para kay Boy Tapang yung pangbabash sa kanya, yung pangda-down sa kanya, yung mga vloggers na sobrang nangbabasa kanya is talagang naging parte din ng success na kung anong meron siya ngayon. Ganun talaga ang Sukmed, 'di ba? Actually, the more na nilalait si Boy Tapang, the more na sinasabihan ng ganito, ganyan, is parang the more din na mas minahal pa siya lalo ng mga tao. Kasi, simple, pinapatunayan niya na mali yung sinasabi nila. Ito ako at malinis yung hangarin ko, malinis yung intention ko. Gusto ko lang matupad yung mga pangarap ko para sa pamilya and para sa future. Same with Dodong, di ba? Alam naman natin, dito sa Sukmit talaga siguro, kapag andito ka sa Sukmit, sino bang walang bashers? Lalo na kapag sikat, marami talagang sumisilip dyan. Marami talagang magsasabi na mga negatibo. Kasi unang-una, hindi sila believe sa'yo, hindi sila naniniwala sa mga ginagawa mo, hindi sila believe or hindi sila naniniwala sa intention mo. But then, later on, kapag tuloy-tuloy at dire-diretso ka lang at hindi ka nagpapatinag sa mga sinasabi ng mga walang believe sa'yo, ay ngayon makikita nila ang resulta, 'di ba? Kumbaga, yung mga bashers later on kapag hindi mo 'yan papansinin, hayaan mo na lang kung anong gusto nilang sabihin, 'di ba? Sooner or later bibilib din 'yan sa iyo. Yun na yung buhay ng binash ko, yun na yun, sila na yun, ganoon, 'di ba? Ganyan. So, it turns out na yung mga nang lalait kay Boy Tapang sa mga comment section niya, may mga nakikita ako na ito yung isa sa mga basher na sobrang binabash, sobrang dinadaw ng mga tao, mapasimpleng viewers or mga vloggers man dyan is talagang sobrang dinadown nila si Boy Tapang, pero hindi nagpapatinag si Boy Tapang because naniniwala siya sa pangarap niya, naniniwala siya sa sarili niya, naniniwala siya sa diskarte niya, and si Lord na ang bahala sa lahat, di ba? Pinagsasudyos niya ang lahat, kaya makikita natin yung success niya ngayon na talaga namang grabe, mapapawaw ka na lang talaga. Same with Dodong, talagang dahil nagtitiwala siya sa kakayahan niya, nagtitiwala siya sa ginagawa niya, nagtitiwala siya sa pangarap niya, pinursigi niya, grabe yung dedikasyon niya na nilagay niya sa bawat ginagawa niya, kaya binigyan siya ng blessing ni Lord na sige, sa paraang ito tuloy-tuloy mo or matutuloy mo na yung mga ginagawa mo, ganon, 'di ba? Yung pagtagpo nila ang Rachel, I believe na it's a blessing para ma-continue lalo or para mas maparami pa or para tuloy-tuloy ang charity ni Ruel of Malalag, 'di ba? So, nakaka-inspired lang na realization na bashing is cashing. Basta hindi ka lang magpapatinag, 'di ba? Basta hindi mo lang sila papakinggan kung anong sinasabi nila sa iyo. Tuloy lang, tuloy ang laban. Life must go on with or without bashing. 'Di ba? So, ayun, tayong nakakakita ng kanilang magandang ginagawa. So, tayo yung magiging tayo yung magiging like for example, tayo yung magiging good example para yung mga taong basher, yung mga basher ay hindi nila nakikita yung maganda sa kanila. Tayo yung ipapakita natin sa kanila na yung pagtitiwala natin sa kanila at yung suporta na naniniwala tayo na one day there'll be someone na kung ano ang pinapangarap nila. And yes, they're living the best life na meron sila ngayon, di ba?
So, sa Sukmin naman talaga, hindi maiiwasan yung bababa, tataas. Sa content creator, I believe na yun yung magiging challenge nila kung paano nila paikutin yung creativity nila sa paggagawa ng videos. 'Di ba? Marami namang pwedeng gawin dyan. Yung pagbaba, yung pagtaas ng views, maraming pwedeng gawing dyan, pwedeng gawing estilo, pwedeng gawing twist para makuha natin ulit yung atensyon ng ibang tao na parang siguro minsan si Boy Tapang nabuboringan na rin sila sa mga videos, and then Boy Tapang came up with another video, came up with another ideas, came up with another upload videos na talagang hindi mo maiwasan na mapapaklik ka. So, ganun lang. 'Di ba? Creativity as a content creator is the key. So, good luck. Syempre kasi si Boy Tapang, kahit alam nating milyonaryo na yan ngayon, pero 'di ba? Parehas naman silang talaga ngayon. I believe na si Boy Tapang ay milyonaryo na yan ngayon, secret millionaire. Si Dodong naman, for sure may mga ipon yan. Ngayon, tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Basta wala lang. Ganyan talaga kapag sikat, kaakibat na yung mga bashers, kaakibat na yung mga taong puro puna pero wala din namang napatunayan sa buhay nila, 'di ba? So, ito yung mga bagay na napapansin at nakikita ko sa kanilang dalawa na may pagkakaparehas, may pagkakapareho sila. 'Di ba? So, iba't iba lang ang mga videos na ginagawa nila, pero isa lang yung layunin nila. Kumbaga, yung gusto nilang mag-improve yung life status nila, yung pamilya makaahon sa buhay, yung mabigyan nila ng magandang buhay ang pamilya. Iyon yung I believe na malaking inspirasyon talaga nila para pagandahin or para tuloy-tuloy ang ginagawa nila. So, 'di ba? Ayan lang. Inspirasyon na 2024, Boy Tapang and Ruel of Malalag. Do si Dodong hindi pa talaga kasi iba yung mga investment niya, 'di ba? Iba yung mga investment nila, pero andun na eh. So, ayun, tuloy lang yung suporta natin sa kanila hanggat sa naabot ang kanilang mga pangarap. Ganun lang naman 'yon. 'Di ba? So, 'yun lamang guys. Maraming salamat. Thank you. Bye. And comment down below kung saan kayo believe sa kanila.